Ayun na nga mga ka-325 tayo mag-vlog for today's video. December 7 pa pala yan na 2024. So, maaga kaming gumising kasi papasyal kami sa Tondo. Pero bago yun, biyahe namin mga ka-325. Lumabas pa yung tatlong baby dogs natin. At pinay-stress pa tayo ng konti. Naghabulan pa sila habang madaling araw. Yeah. At ayun, dumating pala si nanay dyan kasi siyang magbabantay sa aming mga baby dogs. Dahil magbabiyahe kami papuntang Tondo. Magko-commute lang kami mga ka-325. At ayun, nagpaalam na ako kay Stormy Girl habang tayo magbabiyahe. And then, tumawag na ako ng tricycle dyan mga ka-325. At ayun, nung tricycle dumating na nga, susunduin na tayo. Tumatahol-tahol pa si Cloudy mga ka-325. Pero yung sumakay na tayo sa tricycle, napaka-presko talaga pag nagbabiyahe ka ng madaling araw. Hindi mainit sa balat, hindi kay stress. Kumbaga, fresh na fresh yung hangin na nalalanghap mo mga ka-325. At yun, nilang sandali lang bumaba na kami at sumakay na kami ng jeep dyan mga ka-325. Papuntang Mabalacat Terminal sa may Dao. Mga ka-325 Dao Terminal. Ayan, pansin nyo isa pasakay kami ng ayan. And then pagbaba namin is siyempre terminal na, maglalakad ka lang ng konti from sa amin pala yung biyahe sa dahil madaling araw walang masyadong sumasakay. Dalawang sakay lang siya, isang tricycle at saka isang jeep. At ayan, napansin nyo, sasakay na kami ng bus dyan mga ka-325 papuntang Avenida. Yeah. Avenida. Ito yan, sumakay na si Commander Lawin and then sasabay na rin ako dyan. At pagkatapos doon, syempre maaga, kaya hindi kami nagsasakyan mga ka-325, nag-comment makakatulog ka sa bus. At ayun, nakasakay na nga kami sa bus at natulog muna ako dyan mga ka-325. At ilang saglit lang dyan kami sa Bukawi, Bulacan, last ng NLEX, and then yan, natulog uli ako dyan mga ka-325 hanggat mapunta kami sa Avenida. Ayun, nandyan na kami sa Tondo, Binondo, Tutuban Center, kanya malapit na yung terminal dyan mga ka-325. So pagdating sa terminal is syempre bababa na kami doon. Yeah. At maglalakad. At ayun mga ka-325, bumaba na kami ng bus at sasakay kami. Tumawid lang kami ng 100. Tapos nakipag-CR na rin kami dyan mga ka-325. Nag-video ako at nag-live. Kung gusto nyo manood ng live, punta kayo sa YouTube channel ko. Latest yan, kahapon lang. Yeah. And then after that, sumakay kami uli ng jeep dyan mga ka-325. At yan, bumaba na kami sa may Divisoria mga ka-325. Kung mapansin nyo yan, yung mga babae at lalaki natutulog sa daan. Sanay na sanay sila kahit maraming dumadaan, kahit maraming sasakyan mga ka-325. Ganyan sa Manila. Kumbaga, hindi nila iniisip yung pollution na pwede silang magkasakit sa mga ginagawa nila mga ka-325. Meron pa akong nakita dyan natutulog sa sa sidewalk. Ayun no. Oo, malapit sa police station, di ba? Lang na share ko lang. Sasakay pala kami ng habal-habal dyan mga ka-325 papuntang Tondo. At ayan, yan nga, nakasakay na kami. At halos kilala nila yung mga tao doon. Basta sinabi mo yung apelido, alam na nila mga ka-325. Sinabi ko is Asyong Salonga, alam na kagad niya. Joke lang. At ayun nga, kung mapapansin nyo, nasa Tondo, Manila na tayo dyan. Yan yung Purok 1. At yung pala ng sunog is yung Purok 2 at saka 3 mga ka-325. Yung Purok 1 yung konti lang. Pero yung 2 at saka 3 is siya, talagang harsh wash out yung bahay. Pero yan, na-blurred pa yan mga ka-325. Kung mapapansin nyo dyan is halos maubos yung bahay. Pero ganun pa rin, lumalaban pa rin yung mga residente doon. Halos maraming nagpapagawa at marami naman tumulong daw na mga politics. At yan, naglalakad na kami dyan mga ka-325.
Kaya kung mapapansin nyo, yung mga ano, mga kahoy-kahoy, mga light material, yung ano, binili nila. Although may mga semento naman mga ka-325. Yeah. At ayan, medyo blurred lang pero maraming nagpapagawa ng bahay dyan mga ka-325. Yan, halos dyan tupok lahat yung mga bahay. Pero ngayon, dahil 2 weeks ago na yung nakaraan isa, marami ng ano, napagawa at gumagawa. At ayun, nakarating na nga kami. Ayun, kung makapansin nyo, naghalo kagad ako ng semento. Nagmasid muna ako dyan mga ka-325 kung anong pwede kong maitulong sa aking bilas at saka sa aking hipag. Siyempre yun, yung physical fit yan, pwede tayong makatulong kahit ano lang, kumbaga diskarte lang mga ka-325. Yung pwede natin maitulong yan, parang ano ba tayo feeling engineer pasukat-sukat pa mga ka-325. Kumbaga tansyameter sabi nga nila mga ka-325. But ayun, siyempre nung nakuha ko na yung rating ko kung ano yung role ko is yun na yung ginawa ko mga ka-325. Diba? Basta kung anong pwede mong maitulong na mapapabilis yung trabaho mga ka-325 is ibigay mo, diba mga ka-325. At least yung pinuntahan natin dyan yung mga tao kasi yung mga kapamilya natin, hindi natin pinuntahan kung ano yung meron or ano yung sitwasyon na ka-325. Yung mga tao na pwede natin maitulong kahit sa physical lang pangangailangan nila, diba? Ganun lang mga ka-325. Siyempre pag ganyan hindi naman sila diba, sa atin is tulungan natin hanggat kaya natin yung makakaya ng ating katawan at isip, diba? Minsan kasi dapat kaya nag-share ka rin ng mga idea kung saan mapapabilis at kung saan mapapaganda. At ayun, naabutan nga kami ng ulan at curious din ako mga ka-325 dun sa mga ano, mga cargo ship. Kasi sa likod nila isang maraming cargo ship. Kaya kung mapapagpili dyan halos yung bahay mga actually yan, nakatungtong na sila sa, ano, sa dagat ng talaga yan mga ka-325. Ayan o. Kumbaga napakagaling ng mga gumawa dito. Naka-elevate yung mga bahay mga ka-325. Segundo, kumbaga yung mga kahoy nila isa dapat ano lang talagang matitibay mga ka-325. Kumbaga pag sinaksak mo dun sa ilalim dapat talagang sagad na sagad. Ayan, kung makita niyo yung cargo ship, na-amaze lang ako na may mga ganyan tanayin naman talaga, diba? Tsaka masaya naman dito, basta sabi nga nila dito mo mararanasan yung ano, basta kumpleto ko yung magkakapamilya isa, masaya na ang buhay, diba? Kumbaga kontento ko na kung anong meron ka, sabi nga nila, diba? Yun lang, i-share ko lang na di porke ito Manila is nakakatakot na, mababait naman yung mga tao. Basta marunong ka lang mag-isama mga kapatid. Nasa kulinig agad yung kasi, siyempre, kung wala ka naman ginagawa sa kanila, hindi ka naman gagaling basta-basta. Ayan mga ka-325 yung papansin nyo. Yan talaga yung ano, diba, yung sitwasyon dito sa Tondo, Manila. So, marami talagang nagpapagawa ng bahay at marami na biktima ng sunog. At ayun, pagkatapos ng ulan, hindi man na kami nagpatumpik pa mga ka-325. Sinimulan na namin yung elevation, yung paggawa ng flooring. Inaabang naman kasi bubuhusan yan galing yung semento mga ka-325. Yeah. At ayun, nilatag na nga namin yung mga plywood dyan at pinagkupa ko namin. Nilagyan din namin ng mga konting bakal mga ka-325. Actually, ano na yan, medyo matibay na. Kumbaga yung mga scrap na bakal na pwedeng ilagay dyan para tumibay yung flooring is ilagay na namin. Ayun, pagkatapos nun, at least natapos namin yung flooring at may naitulong tayo. At nagbanding lang kami ng konti ng mga aking bilas at bayaw. Mga ka-325. Kumbaga mga 325 sa mga ganyan sitwasyon is dapat respeto natin isa. Kumbaga is hindi na material na bagay or kung ano yung sitwasyon sa buhay yung pinupuntahan natin. Kumbaga yung mga tao kung paano natin pag-isamahan mga ka-325. Diba? Kumbaga ibigay natin yung ano natin, empathy para sa kanilang pag-recover, diba mga ka-325. At least nakatulong tayo kahit konti lang physically mga ka-325, diba? Yun lang, sana is nasa mabuti po tayong kalagayan at
Ingat tayo lagi. Bye-bye.